Walang impormasyon si Attorney Princess Abante kaugnay ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may ilang kongresistang contractors umano ng mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Matatandaang pinuri ng senador ang talumpati sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 28 na kumukondena sa katiwalian sa flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Senator Lacson, naniniwala itong sa standing ovation noong SONA ng Pangulo ay nangangahulugang may mga miyembro pa rin ng Kongreso na hindi pa nadudumihan ng pera mula sa mga tiwaling flood control projects, samantalang walang hiya at mapagkunwari umano ang ibang pumalakpak. Meron ding sinasabi ang senador na mahigit 6 na po umano ang kongresistang kontratista sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan noong 19th Congress. Sa kabila nito, naniniwala si Attorney Abante magiging katiwa-tiwala pa rin ang gagawing investigasyon ng Kamara sa flood control projects ng pamahalaan. Wala po akong information doon sa binanggit na mga numero na di umano ay mga contractors. Hindi rin naman din nag-expound si Senator Ping, no? So, do you think that the House can conduct a credible investigation into flood control projects when there are congressmen who are known contractors with ties to infra companies that deal with flood control projects? well, yung binanggit, 80, napakaraming members of the House, diba? As of now, there are more than 300 members of the House, and may varied political and positions yan and opinions. Yes, I believe that the House can be credible in their investigation. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng kauna-unahang briefing ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa House Committee on Public Accounts ng 20th Congress, kaugnay ng mga proyektong infrastruktura kabilang na ang flood control projects ng pamahalaan. Tiwala rin ang abogada sa kredibilidad ng tagapanguna ng House panel na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. We know Chair Terry Ridon and his credibility also. So we are awaiting for the next hearings that will be held. So masasabi niyo po ba na hindi sasantuhin ng House ang mga kongresista kung sakaling ang ilan sa kanila ay lumutang yung mga pangalan in the course of these investigations? The House will be consistent that it will be faithful to its mandate under the law and to the people. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.